558 DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalakab Vlog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab na mga balita. Tuloy sa mga balita, ako si Buddy Oberas. At Weng de la Peña. Unahin natin itong inoobserbahan ngayon sa pagamutan na isa pong 16 anyos na lalaki matapos manlaban sa pulis na umuhuli sa kanya sa Barangay Pio del Pilar, Makati. Ayon sa biktima si Sabina Cruz, 45 anyos ng Aurelio Street, San Roque, Angono, Rizal. Sakay siya ng kanyang sakyan nang bigla na lamang hinablot ng suspect na itinago sa pangalang Boy ang kanyang iPhone 5. Nabilis na natakbo ang biktima papalayo sa nakahintong sakyan habang agad naman nakahingi ng tulong ang biktima sa pulis. Nang makorner na responding pulis ay nagawa pa ni Boy na saksakin ito ng patalim pero naunahan siya nito at nabaril. Sa ngayon po inihandala ng pulis siyang pag-turn over sa suspect sa pamunuan ng DSWD. Sabi na ho ang kasong isasampa ng MMDA sa mga bus operators na nagwelga noong Martes sa Coastal Mall, Parañaque. Hinamon din ng MMDA ang bus operators sa magpakita ng mga ebidensya na sila ay nalulugi sa sistemang pinaiiral sa Southwest Integrated Bus Terminal. Ayon sa MMDA, imposibleng nalulugi yung mga bus operators dahil wala naman silang binabayarang renta sa terminal. Pag-uwitang noong Martes, maraming commuters mula sa Cavite at Batangas ang na-stranded dahil sa tigil pasada ng mga nasabing bus operators. Naglalagablab na mga balita. Kasado na mga kasama. Kasado na ang kaso isasampa ng MMDA katulad na pakinggan ninyo matapos sa matanggal sa trabaho na naksak yung isang empleyado sa Bato, Camarines Sur. Isa na italampatay dyan habang isang sugatan. Dead on arrival sa pagamutan si Johnny James Roaring, 29, habang sugatan si Luella Agarin, live-in partner ng kapatid ni Johnny na pawang residente ng Barangay San Vicente. Agad na naaresto ang suspect na si Ricky Ryan Jason na naharap ngayon sa kasong murder at prostrated murder. Nabatid na labis na dinamdam ng suspect ang pagkatanggal nito sa trabaho bilang driver ng delivery vehicle na negosyo ng pamilya Roaring. Unin siyang sumugod sa bahay ng amo subalit hindi naabutan kung kahit napagdiskitahan ang mga taong nasa loob ng bahay. Sa Sarangani Province naman, 5 ang sugatan sa hostage drama matapos magwala yung isang lalaki na sinasabing may diferensya sa pag-iisip kung saan bigla itong nanaksak o bigla nitong sinaksak yung kanyang ina, kapatid at 2 pamangkin. Ang suspect ay nakilalang si Joseph Pajarillo alias Otik, taga Purok 2 sa bayan ng poblasyon Malapatan. Tumagal ng 3 oras ang negosasyon pero hindi nakinig ang suspect, kaya't napilitan ng mga pulis na barilin na lamang si Otik na tinamaan naman sa paa. Napaglaban ng mga ang ina ng suspect na si Natividad ay nasa kritikal ang kalagayan habang sugatan din ang kanyang kapatid na si Selena na isang guro. Ang 5 mga biktima ay patuloy pang ginagamot sa ospital. Naglalagablab na mga balita. DZXL. Ulat Palaro. Napili na ang 18 mahuhusay na manlalaro na mag-represent sa bansa sa 17th Asian Women's Volleyball Championship sa darating na September 13 hanggang 21 doon sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Ayon kay Dr. Ian Laurel, tinalagang Philippine Volleyball Federation Director per National Team, malaking tsansa ng Pilipinas na makaangat tayo sa international na kompetisyon base po sa komposisyon na napiling 18 manlalaro mula sa iba't ibang liga at kolehiyo sa bansa. Nakasama ng Pilipinas sa Pool B ng torneo na inoorganisa ng Asian Volleyball Confederation, kasama ang China, Iran at India. Hindi naman sinabi ni Laurel kung sino ang dating head coach ng pambansang koponan matapos na umayaw ang dating national coach at Lasal volleyball coach na si Ramil De Jesus. Ito ay 8 beses na sasali ang Pilipinas sa kada 2 taong torneo kung saan po ang pinakamataas nitong natapos ay pang-5 pwesto noong 1983 pa sa Fukuoka, Japan. DZXL Showbiz Balita. Yeah. Yes. Yeah. It's me, Lollipop.
Papa, hello everybody, everywhere. Magandang tanghali. Hoy, dating na ho ngayon exclusively. Ito ang si Kim Chiu at si Sian Lim. Ba? Ito ang inamin ng actress at sabay sabing si Sian ay siyang nagpapasaya sa kanya ngayon. Ito rin daw ang pinakamalapit na lalaki sa buhay niya. Sa buhay lang ba? Sa parte ng buhay mo? Malapit si Sian. Sa katawan, hindi. Di ba? At sa katawan, sa ang parte ng katawan, malapit sa Sian sa'yo. Nangingiti si Miss Sai at saka si Kuya Xavier. Gusto niyo ba yung lumapit sa inyo sa Sian? Saka si Miss Fides. Sabi, lagi daw itong nakasuporta sa kanya. Ayo. Nakasuporta Naipit sa lang, kanya. naipit lang. Naipit lang. Matyaga sa pag-alalay sa kanya. Alalay, pang matanda yan inaalalay ka, Kim. Sabi ni Kim, unti-unti na daw bumabalik ang tiwala niya sa lalaki. Wala pala yung tiwala niya. Saan napunta? At nahanap niya rin kay Sian. O, diba? Siyang-siya siya ngayon dahil kay Sian. Hindi naman daw ililihim ni Kim kung magpa-prosperous New Year ang mangyayari sa kanila, ang samahan ni Sian. Sian, sa ngayon wala pa daw na dapat aminin o i-announce si Kim at hindi pa rin daw siya nagmamadaling magkaroon ng boyfriend. Basta't gano'n lang, malapit lang sa kanyang buhok at buhay si Sian. Okay? Ang ganda-ganda ng ating tanghali. It's me, Loli Paparapapa. Lollipop. Ay, thank you, Loli. Bakit di ka Kapit sa crush buhay, ng crush mo, ha? Kapit sa buhay, ha? Oo. Pang Jimagas na tayo. Hindi gasgas, hindi umatras. Medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Hi, good afternoon. Hi. Magandang tanghali po mga kasama. May awak ka ata dyan, ha? Oo nga. Opo, eto kakaibang damit tong pag-uusapan natin. Okay. Patok na patok ngayon sa China ang kakaibang fashion style ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Ito ang watermelon fashion. Pakwan. ha? Nagsisimula. Paano pag meron ka ng pakwan? Di masarap. Grabe. Di ba matamis yung pakwan? Oo. Paborito mo yan? Oo. Nagsimula ang watermelon fashion na ito sa picture na in-upload ng isang magulang sa social networking site na Weibo, kung saan ginawa nilang damit ang pakwan. Kaya naman naging viral ang photo na ito at ginaya na rin ng karamihan. Nagbabala naman ang mga dermatologists na mag-ingat ang mga magulang sa pagsusuot ng pakwan sa kanilang mga anak dahil posible itong magbunga ng ilang skin allergies at diseases. Pakita Ayan mo nga po. sa camera. Pakwan. Ayan po. Pak 1, Pak 2, Pak 3, Pak 4. Ay, yung sombrero nila, yari din sa pakwan. Oo, cute nga yan. eh. Pinagba. Ayos talaga. At yan po ang balitang panghimagas. Candice XL Sin, Wonchong Sin, Washer Fee, Ditatak Armen. Thank you, Miss Baby. Naglalagablab na mga balita. Thank you. Tuloy lang ang pagsuporta. Pagtaya ninyo para sa kinabukasan. Pusong panalo. PCSO. Naglalagablab na mga balita. Ang Robas, hindi umatras, di umayaw sa bawat laban. Available ho yan ang Robas sa Mercury Drug, Watson's, Generic Pharmacy, Generica, SM at Hustan Supermarkets. Pwede mabili dyan ang Robas Astig ka. Dahil hindi umuurong sa anumang laban yan para sa mga lalaking astig talaga yan. Pwede silang tawagan 0909-3333333. Ang Robas Dietary Supplement for Men. Thank you rin sa Jim's 5-in-1 Coffee. Yeah, thank you. Thank At you. sa mga walang pidaf, thank you. Tuloy nyo lang. Ang pagturo ng walang konsensya. Pida po. Dire-diretso na ho kami. Ngayon rin sa inyong pananghalian, mga kasama. Naglalagablab na mga balita at hearing kaliwat kanan. Sa Tama yan. D655 Inyong napakinggan. Itanghali ho ng Huwebes, Agosto 29, 2013.
Kasama niyo po, serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay, ako si Buddy Oberas. At from the city of Zambia, Lucero's primo hermano, Weng de la Peña. Kami pong lahat sa DCXLI. Tatak RMN. 5 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagab lang! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo! 558 DZXL. Narito na ang programang nangangalaga, gumagabay at sumasaklolo sa mga manggagawang Pinoy. Nagbabantay sa mga OFW sa kanilang karapatan at benepisyo. Lumalaban sa mga mapang-abusong